Pilipinas, narito na ang lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Mga kababayan, may ilang mahalagang sama ng panahon na kailangan nating dapat bantayan ngayong araw. Ang southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa northern at central Luzon. Sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, may ilang mga weather system na minomonitor, kabilang ang dating Tropical Depression Neneng, isang malakas na Typhoon Saudel at isa pang bagong Tropical Depression na dating Low Pressure Area o 08H. Pero pinakamalagang tanong ngayong araw, may direktang banta ba ang mga ito sa ating bansa? May bagong bagyo bang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? At saang mga lugar ang kailangan maghanda sa ulan, malalakas na hangin at maalong karagatan? Yan ang ating tatalakayin sa ating weather forecast ngayong araw. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, ang pangunahing weather system na direktang nakakaapekto sa malaking bahagi ng northern at central Luzon ay ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat ang nagdadala ng mainit at mamasa-masang hangin mula sa karagatan. Kapag aktibo ito, posible itong magdala ng makulimlim na kalangitan, paulit-ulit na pag-ulan, thunderstorm at sa ilang lugar ay moderate hanggang malalakas na pagbuhos ng ulan. At ngayong araw, ito ang dahilan kung bakit kailangang maging alerto ang ilang lugar, lalo na sa northern at central Luzon. Tandaan lamang mga kababayan, hindi dahil walang direktang landfall ng isang bagyo ay wala ng panganib ng malalakas na pag-ulan. Sa sitwasyon natin ngayon, ang habagat mismo ang pangunahing dapat bantayan, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ulan. Kapag basa na ang lupa dahil sa mga nakaraang pag-ulan, mas mabilis itong maapektuhan ng panibagong buhos. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa loob ng isang araw, posible pa rin na magkaroon ng localized flooding, flash flood, o landslide kapag naging malakas ang thunderstorm. Samantala, ang dating bagyong Neneng ay ngayon ay isa ng low pressure area o LPA na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron itong medium chance na muling maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Pero narito ang mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at patuloy itong lumalayo papunta na ng Taiwan. Ngayon, dumako na tayo sa isang malakas na tropical cyclone na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang Typhoon Saudel. Ang Typhoon Saudel ay nasa layong 2,710 kilometers east of northern Luzon. May maximum sustained wind ito na nasa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na umaabot na sa 160 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mga kababayan, malinaw na isang malakas na tropical cyclone, ngunit napakalayo pa rin ito mula sa ating Philippine landmass. Kaya mahalagang huwag agad magpanik dahil lamang sa lakas ng isang bagyo. Ang dapat nating bantayan ay ang lokasyon, direksyon at pagkilos at ang magiging pagbabago ng track nito. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil kumikilos ito pa northwestward, mahalagang patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather updates. At ito ang isang development na dapat nating abangan sa mga susunod na araw. Mananatili ba itong malayo sa ating bansa? Mababago ba ang direksyon nito? O may posibilidad ba itong lumapit sa monitoring area ng ating bansa? Kaya para sa ngayon, huwag tayong mag-speculate at dapat nating gawin ay manatiling updated sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, nananatiling walang epekto ito sa ating bansa habang papalapit naman ito sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala mga kababayan, may isa pang weather system na mas malapit kumpara sa Typhoon Saudel. Ang dating LPA 08H na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay lumakas na at naging isa ng tropical depression o isa na nga itong bagyo. Ito ay nasa layong 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. At ito ang isang pinakamahalagang weather development na dapat nating tutukan. Dahil kumikilos ito pa kanluran, kailangan nating bantayan ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa direksyon ng pagkilos nito, mahalagang tingnan na sa mga susunod na update kung magpapatuloy ito sa parehong direksyon, magbabago ng track
o may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy natin itong aantabayanan. Maaring magbago ang track nito, maaring bumilis o bumaga ang pagkilos at maaari ding lumakas at maaring humina. Kaya habang wala pang direktang epekto ito sa ating bansa, dapat pa rin nating itong bantayan. Sa mga susunod na araw, may posibilidad itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at posible na ito ang susunod na bagyo na papasok na tatawagin nating bagyong Obe. Ang pang-15 bagyo na papasok ngayong buwan ng Agosto at ngayong taong 2026.